Ayan o. Alam niyo kung bakit ko pinapakita yon? Di ba nung nakaraan pa yan, baka sabihin niyo, oh Mike, luma na yan. Oh, luma nga. Pero, yan ang ating topic. Kaya ko pinapakita yung pong mga dating biyahe ng ating Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nakita nyo? Hindi ho nilapitan talaga si Sara. Mula pala noon, may malaking mga pagbabago na hindi natin alam. Hindi na babalita. Hindi ho napapag-usapan sa maraming grupo ng mga media. Pero ako, ito binabalita ko. Malaki na pala ang naging epekto. Alam nyo kung bakit? Yung issue ng complicated at bad shot relation o relasyon between Malacanang, First Family, President Marcos, First Lady, at si Vice President Sara Duterte. Kasi ngayon, nangyayari na pala ng madalas, hindi huminsan lang, madalas, hindi na pala kasali sa cabinet meeting si Secretary Sara Duterte, Vice President. Kahit member siya ng gabinete. Yun po yung inside story na aking nakuha sa gobyerno. Nabawasan. Dati kasi pag sinabing cabinet, alam nyo kasi pag nagpatawag ng cabinet meeting ang Pangulo, lahat ng membro ng gabinete, basta nandito ka sa Manila, o wala kang masyadong pinagkakabalahan, o wala kang sakit, dapat kasali ka sa cabinet meeting. Kasi dyan tinatalakay ang maraming mga programa, policy, pwedeng on record, off the record, pinag-uusapan din dyan. Dahil yan ay membro ng pamilya, cabinet, mga pinagkakatiwalaan ng Pangulo at dapat ang inyong katapatan ay sa ating Pangulo. Kaya lahat ng pinag-uusapan dyan kung ano ang priority ng gobyerno, anong mga programa, anong pagkakagastusan, anong dapat gawin para sa iba't ibang solusyon sa problema ng ating bansa, dyan tinatalakay. National security, internal security, ekonomiya, foreign policy, food security, at lahat-lahat. Kaya nga cabinet secretary. Lahat ng gabinete ay merong power to suggest o idea tungkol sa mga pinag-usapan. Pero ang nangyari pala, mula nang pumutok yung complicated at bad shot na ang pangalawang Pangulo sa Malacanang, halos hindi na isinasali pala sa cabinet meeting. Ngayon, tinanong ko doon sa aking kaibigang sekretary kung ano nangyari. Paano yun, cabinet secretary? Ang ginagawa daw ng Pangulo, kinakausap na lang yung kanyang departamento. Halimbawa, katulad ng Vice President, Secretary. So yung mga opisyalis ng DepEd at saka yung Secretary, nakahiwalay na kinakausap. Ibang araw, ibang oras. Hindi dun sa gabinete. Wow! Ngayon lang nangyari yan. Mabigat yan. Ibig sabihin, talagang complicated. Kasi sabi ko nga, meron pong on record, off the record na topic sa cabinet meeting. May mga sensitibong topic dyan na hindi pwedeng i-public. Kaya nga yung cabinet meeting, hindi yan inilalive ng RTBM eh. Hindi yan pinapakita sa media, photo op lang. Walang video kasi nga sensitive ang topic. Problema complicated, bad shot. So alam naman natin, yung mga Duterte, grabe ang batikos kay Pangulong Marcos, sa First Lady at administrasyong ito. Gusto nga nilang pabagsakin. Pinagre-resign niya ang Pangulo. Pinagmumura nga ang Pangulo, di ba? Bakit nga naman isasama yung membro ng pamilya Duterte sa cabinet meeting? Baka maging, di ba? Baka wala ng privacy. Baka mawala yung ang sekreto. Mga ganon. So, yun na po yung nangyayari. Pwede nilang i-deny, pwedeng kumpirmahin. Pero ako, yung impormasyon ko ay positibo. Na naglaylo talaga at hindi regular. Kung minsan isinasali, pero hindi katulad dati na regular. Every time na magkaroon ng cabinet meeting, nandyan ang Secretary at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, hindi na pala. At inuulit ko, separate na. Mayroong oras at araw na ang kinakausap ng Pangulo ay yun lang ang taga-DepEd, lead by Secretary, Vice President Sara. So, hindi na ho yung kabuuan ng gabinete. Wow, something wrong. Ibig sabihin yan, may problema talaga. Kailangan makita ang delikadesa. Kailan kaya ipapakita ang delikadesa? Kasi kung ginagawa ito ng Malacanang, sobrang bait ng Pangulo, hindi siya tanggalin. Hindi siya inaalis as member. Pero siguro kung magre-resign, baka tanggapin, lalo na kung irrevocable resignation.
kung voluntary. So, ano ang solusyon dyan? Kung ayaw tanggalin ng Pangulo dahil mabait si Pangulo Marcos, anong solusyon na dapat gawin kapag kaganyang may gap na, hindi na solido, mayroon ng problema sa loob, na malinaw namang lumabas na yan, at akala natin ay naglaylo yan o nawala, pero hindi pala. May malaking epekto sa mga meeting, ang budget at complicated relationship sa Vice President at Office of the President. Ayan po yung bago. Okay? Any reaction o comment? Kita naman natin yung video na dati yan, pero nireply ko lang sa inyo para pagpapatunay lang na talagang hindi nakapagbeso-beso, hindi kinamayan. Dati, mainit ang kamayan yan. Wala na. Between First Lady at Secretary Vice President Sara. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto, talagang, tuloy-tuloy na bang ilalaglag ni former Secretary Francisco Duque, si former President Duterte, doon sa issue ng di umano'y overprice or maling pag-transfer ng pera ng Department of Health nung kanilang administrasyon, nakarang administration tungkol sa COVID. Overprice umano at saka yung pag-transfer ng 46 or 47.6 billion at yung pagkakautang na 129 billion during COVID pandemic. Kasi nginusok ni Duque na si dating Pangulong Duterte ang nag-utos na i-transfer at sumunod naman siya. So, laglagan na. Hanggang saan ang laglagang ito? Hindi pa ho tapos kasi simula lang ang hearing sa Kongreso. Hindi pa tapos yung isang yan. So, maaaring marami pang madiscover sa susunod na mga hearing. Ano inyong masasabi? Tama lang ba na ilaglag na ni Duque ang dating Pangulo at aminin ng katotohanan kaysa siya lang ang maiipit? Huwag nating kalimutan, nakapile na ang kaso, Office of the Ombudsman. Korupsyon laban kay Duque at kay dating Undersecretary Christopher Lau na isa rin sa malapit kay dating Pangulong Duterte. At ngayon sa hearing, lumabas yung overprice issue. Any comment, reaction sa bagay na ito? Anong inyong masasabi diyan? Wala talagang pwedeng itago, ano ha? Pero tama lang ito dahil kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Pera ng bayan at meron tayong utang na napakalaki tungkol sa issue ng pandemic kasi nga bagsak ang ekonomiya ng mga panahong yon, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So malaki ang gastos, walang pera, nangutang, pero kung tamang nagamit, yan ang hindi natin alam. Kung overpriced, corruption yan. May pananagutan. Yan po yung controversial na noong panahong yon ay hindi binigyan ng pagkakataon ang Blue Ribbon Committee ng Senado na maimbestigahan ang lahat ng kinaukulan dahil nga pinagbawalan. At ngayon, malaya na ang ating Senado at Kongreso, especially ang Kongreso, na mag-imbestiga. At lumalabas na po dahan-dahan ang katotohanan. Kapitbayan, maraming mga nangyayaring lumalabas na sa panahong ito.